2 linggo nang hindi nagpaparamdam si Danny kay Gracie, kaya naman hindi mawala-wala ang pag-aalala ng dalaga para rito at para na sa kanilang dalawa. Tuluyan na nga bang hindi magpapakita sa kanya ang binata dahil sa mga napag-usapan nila sa ospital. Hindi niya alam kung saan niya ipapahanap ito kung saan man lang kukontakin para makapag-usap silang dalawa. Bakit ba sa hinaba ng panahon na magkasama sila ay hindi niya nagawang hingin sa lalaki ang mga ganon kaimportanteng impormasyon? Madalas na pumapasok sa kanyang gunita ang huling araw nang magkasama sila. Ang mga katagang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang katotohanan na mayroon silang nararamdaman ni Danny para sa isa't isa. Ngunit hindi nagawang bigyang daan iyon dahil sa isang kasinungalingan na nagawa nito para na rin sa kanya. Yun bang dahilan kaya hindi ito nagpapakita sa kanya? O dahil tinanggap ng binata sa sarili na mas nararapat si Ruel para sa kanya? Anak, may bisita ka, pukaw ni Mrs. Simeon sa malalim na pagmumuni-muni ng anak. Biglaan ang naging paglingon ni Gracie sa lugar kung saan nanggaling ang tinig ng ina. Napapatalon sa tuwa ang kanyang puso sa kaalaman na hindi pala siya matitiis ni Danny at anumang oras ay paparito ito sa kanila para dalawin siya. Ngunit ganoon na lamang ang pagkalusaw ng kanyang nararamdaman nang marinig ang tinig ni Ruel. Did I catch you on a bad time? Tanong nito nang mapag-isa sila. Umiling siya. Kung ang tunay na nararamdaman niya ang sasabihin dito, di hamak na masasaktan niya ang dating nobyo. Kinabat, kinagat na lamang niya ang labi para walang katagang lumabas mula roon. Umupo si Ruel sa tabi ng dalaga kung saan nakaharap sila sa garden. Alam ng binata na rito madalas magpalipas ang araw ang dating nobya, magbuhat ng dumating ito mula sa ospital. Kung saan buhay na buhay ang alaala nito at ni Danny habang tinutugtugan ito ng binata na mga paborito nitong awitin. Napailing na hinarap niya si Gracie. Mula pagkabata nila, kailanman ay hindi niya nakitaan ng pagkalungkot ang magandang mukha nito, maliban na lamang sa gabi ng maganapang aksidente rito. Alam niyang simula noon hindi na babalik kahit kailan ang dating pagtingin nito para sa kanya. He only realized now how lucky he was nang pumayag ang babae na pakasalan siya. Ngunit wala na siyang magagawa ngayon para rito. Ang kakaibang liwanag na namamasdan niya sa muka at mga mata nito ngayon ay hindi na siya ang dahilan. So how can I complete with that? Naisip ng binata. Wala man sa laping maihandog si Danny kay Gracie. Alam ni Rowell na mas higit pa roon ang kanyang ibigay rito ng binata at malugod iyong tatanggapin ang dating katipan. Unlike him, sa una pa man ay hindi na niya naipagkaloob iyon sa babae. He made such a fool of himself at wala siyang ibang maaaring sisihin kundi ang sarili lamang. He had his chance with her and he blew it. Isang aral na babaunin niya habang buhay. I've been away for a while, Gracie, umpisa ng lalaki. Inayos ko ang operasyon para sa mga mata mo. Nakaschedule ka for transplant by next week at may donor ka na rin. Hindi makapagsalita si Gracie sa narinig na balita mula sa ex-boyfriend. Sa mga panahon pala na hindi ito nagtutungo sa kanila at inakala niya na hindi na ito muling magpapakita sa kanya, ay busy pala ang binata para sa pagsasaayos ng kanyang operasyon. I don't know what you say, Rewel. I'm glad that soon I will be able to see normally again, pero alam ko na may kapalit ang magandang balita. Nag-aalangan na sabi niya. There's no catch, Gracie. Para sa iyo ang lahat ng ito. I won't gain anything from it. Malaking pira ang inilalabas mo, Rewel. Pira rin ba ang hihintayin mo na kabayaran mula sa akin? Kahit hindi mo mabayaran, Gracie, dahil hindi naman ako maniningil. Yun nga ang inaalala ko eh. Why? Rewel reached for her hand at hindi niya iyon pinagdamot. Nararamdaman niya ang tensyon na bumabalot dito sa pamamagitan ng pagkakalapat ng kanilang mga palad. Alam niyang hindi ito nagiging tapat sa kanya. Meron itong ayaw sabihin kaya ganoon na lamang ang panlalamig ng mga palad nito na kumukulong sa kamay niya. Ilang minuto ang lumipas nang wala itong binabanggit at hawak-hawak lamang ang kanyang kamay. Hindi siya naglakas loob na magsalita para magtanong pamuli. She knew deep inside that Rewel was hurting. I am a bad person, Gracie. I did a bad thing to you, and I won't ask for your forgiveness because I don't know. And I know I deserve to be in pain. Bulong nito.
Pigil niya ang hininga sa mga binitawang salita nito. Kahit kailan hindi niya naisip na may kakayahan pala ang binatang masaktan ng ganito. Siguro dahil sa kaalaman na hindi niya makikita ang reaksyon nito, and so he let down his guard. Ngunit ramdam niya ang pinagdadaanan nitong sakit. The man she once adored for being strong and courageous ay nasa harapan niya at lumuluha ngayon habang inaako ang lahat ng sakit na nakamit niya at naramdaman. Rewel, I don't understand, sabi niya. But he kept his silence na mas lalo lang nagpagulo sa kanyang isip at puso. He kept on holding her hand, caressing and kissing it while whispering how sorry I was and how he hurt her so much and that he deserved no forgiveness from her. Please, Gracie, tanggapin mo ang tulong na ibinigay ko. Alam ko na hindi makapagpangalahati ito para mabawasan sakit na naidulot ko sa'yo. Kahit gusto ko, Rewel, hindi ko alam kung dapat ko bang tanggapin. Tugon niya. Tama na ang mga nagastos mo sa akin nung nakaraan at asahan mo na kapag nagkataon ay babalik ko sa'yo ang mga iyon. Whatever money I loaned to your father for the factory, babayaran niya yon ng hulugan mula sa kikitain ng factory habang bumabangon. What I give for your medical bills, wala akong hinihintay na kabayaran mula roon. Bakit, Rewel? Bago sumagot ng binata ay umayos ito ng upo at parahan na binitawan ng kamay niya. Naglagay ito ng pagitan mula sa mga kinauupuan nila at inayos ang sarili. Isinuklay nito sa buhok ang mga daliri at huminga ng malalim para pagaanin ang mabigat na dinadala sa dibdib. I made a mistake at gusto kong ipadama sa iyo how sorry I am, kahit na sa maliit na paraan lang, Gracie. Tila hirap na sabi nito. Babalik na ako sa States and before I start anew with my life, gusto kong bawiin lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. I already have forgiven you, Rewel, so you don't have to do this for me anymore. I can't live without knowing that you will undergo this operation. Isang pangako rin ang ibinigay ko sa donor that the recipient will gladly accept and use it in good purpose. I don't know. Naguguluhang bulong ng dalaga. Inabot muli ng lalaki ang mga kamay ni Gracie at dinala iyon sa mga labi nito. Marahan itong pinaraanan ng sarili mga labi ang likod ng kanyang palad. Pakiramdam niya ay mga paru-parong lumipad doon at dinaanan ang kanyang kamay ng pakpak nito. Tanggapin mo, Gracie, hindi para sa akin kundi para sa iyo at para sa donor. Huwag mong sayangin ang mga pagkakataon na ibinigay niya sa iyo para makakita ka muli ng normal. Tinatanggap ko, Rewel. Sa sagot na iyon ng dating nobya ay nagpakawala ng hininga ang binata na tila isang tinik ang natanggal sa dibdib nito. Sino ang donor? Maya-maya ay usisa niya. Alam mo naman na confidential ang mga ganitong bagay, Gracie. Isa pa hindi na mahalaga na makilala mo ang nag-donate ng cornea. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya patungo sa gawawi ni Rewel. Umaasa siya na matatapos na ang lahat ng problema niya ngayon at laking pasasalamat niya para sa tao na magbibigay sa kanya ng panibagong pagkakataon na makakita at mabuhay muli ng normal. Mabuting balita man ang natanggap niya mula sa dating nobyo ay hindi niya maiwasan na asamin na naririto ang isang tao na alam niyang magagalak para sa kanya. Gusto niyang ibahagi ang kasiyahan na nararamdaman sa taong iyon, sa taong mahal niya, si Danny. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang videos. I-click na rin ang notification bell para updated ka palagi. Kita-kits sa susunod!